May isang tanong na hindi inaamin ang karamihan ng lalaki, pero nararamdaman nila sa bawat tingin sa isang babaeng maganda. Bakit parang kinakabahan ako? Bakit parang may pressure kapag maganda ang babae? Akala ng iba simpleng hiyalam, pero sa deep psychology, mas malalim ang dahilan. Hindi takot sa babae, takot sa kung anong nararamdaman nila kapag kaharap ang ganong klaseng babae. Kasi kapag maganda ang babae, automatic nag-a-activate yung instincts ng lalaki. Biglang tumataas ang standards niya sa sarili. Dapat confident ka, dapat maayos ka magsalita, dapat hindi ka magmukhang tanga. At doon nagsisimula ang silent pressure, yung pressure na hindi galing sa babae, kundi galing sa sarili mong expectations. Maraming lalaki rin ang nai-intimidate sa magagandang babae dahil sa fear of rejection. Ang utak mo sinasabi, kung maganda siya, siguradong maraming umaaligid. Baka hindi niya ako pansinin. Kahit wala siyang ginagawa, iniisip mo na agad na hindi ka papasa. Doon nagkakaroon ng emotional freeze, yung hindi ka makapagsalita, hindi ka makatingin diretsyo, hindi ka makagalaw. Sa ibang lalaki naman, trauma ang dahilan. Minsan may magandang babae noon na nag-reject sa kanila, o pinahiya sila, o hindi sila sineryoso. At dahil mas malakas ang impact ng rejection kapag galing sa taong attractive, nagkakaroon sila ng subconscious fear sa susunod na encounter. Hindi takot sa babae, takot sa history na pwedeng maulit. Pero ang pinaka-deep psychological reason, ang beauty ng babae ay nagre-represent ng value. At kapag hindi stable ang self-worth ng lalaki, nagko-collapse ang confidence niya. Kaya may mga lalaking kayang maging alpha sa ibang tao, pero biglang nagiging tahimik kapag kaharap ang babaeng sobrang ganda. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi pa aligned ang self-image nila sa level ng babae. Kaya kung gusto mong maintindihan ng mas malalim kung bakit ganito ang behavior ng lalaki, at paano mo ma-overcome ang fear na yan, manatili ka hanggang dulo ng video. Ito ang Darkness of Truth kung saan tinatalakay natin ang mga psikolohikal na sikreto na hindi mo naririnig kahit saan. Subscribe ka na, tapusin mo ang video, at simulan natin i-unlock ang psychology na matagal nang nagko-control sa'yo. Number 1. Pressure ng standards ng lalaki. Kapag ang isang lalaki humaharap sa babaeng maganda, hindi babae ang unang iniisip niya, sarili niya. Biglang tumataas ang standards na kailangan niyang i-maintain. Dapat ay maayos magsalita, dapat composed, dapat confident, dapat hindi magmukhang walang alam. At kahit hindi nila inaamin, internal pressure ang unang kumakalaban sa kanila. Sa subconscious mind, kapag maganda ang babae, ang utak ng lalaki nag-a-activate ng instinct na dapat maging worthy siya. Nagiging hyper-aware siya sa bawat kilos, tono at salita. Kahit simpleng eye contact nagiging challenge. Ang takot na magkamali ay nagiging sobrang lakas. Kaya maraming lalaki ang biglang nagiging awkward. Ang pressure na ito hindi galing sa babae, kundi sa sarili niyang expectations. Mas maganda ang babae. Mas matindi ang tingin niyang kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Kaya kahit confident sa ibang situation, biglang nagkakaroon ng self-doubt kapag kaharap ang babaeng may mataas na perceived value. At dito pumaparom ang internal conflict. Gusto niyang maging natural, pero ang utak niya nagbibuild ng performance mode, nagiging scripted, hindi authentic, at mas nagmumukhang tense. Mas lumalayo tuloy siya sa sarili niyang natural charm. Sa psychology, tinatawag itong self-inflicted pressure, yung insecurity na hindi mo napapansin pero nilalamon ka habang nag-i-interact ka. Habang mas nakikita niyang maganda ang babae, mas nagiging critical siya sa sarili niya. Ito ang unang dahilan kung bakit natatakot ang ibang lalaki sa babaeng maganda. Hindi dahil sa babae mismo, kundi dahil sa image na kailangan nilang mamatch. Sa isip nila, beauty equals higher expectations, at hindi lahat handang sumabay sa bigat nun. Number 2, takot ma-reject dahil mas masakit. Kapag maganda ang babae, hindi lang simpleng rejection ang iniisip ng lalaki, mas malalim. Mas mabigat, mas nakakahiya sa ego. Kasi sa utak ng karamihan, ang rejection galing sa babaeng maganda ay may double impact. Hindi lang siya tinanggihan, parang sinampal din ang kanyang value bilang lalaki. Sa isip niya, kapag nag-fail siya dito, ibang tao rin ang makakakita. Mas mataas ang tingin ng society sa magagandang babae. Kaya mas mataas din ang tingin ng lalaki sa magiging judgment kapag hindi siya pinili. Sa madaling salita, hindi lang babae ang kinakatakutan niya kundi ang magiging tingin ng mundo sa kanya pagkatapos. Kasabay nito, may subconscious belief ang lalaki na ang babaeng maganda ay maraming options. Iniisip niya na bakit siya ang pipiliin kung merong mas gwapo, mas mayaman, mas matangkad, mas established. At kahit hindi totoo, ang assumptions na ito ang pumapatay sa self-confidence niya bago pa siya makapagpakilala. Sa bawat attempt na kakausapin niya ang babae,
Pumapasok agad ang overthinking. Baka hindi siya type, baka pangit-tingin niya, baka basti din siya agad. At kapag natatalo ka na ng utak mo sa imagination pa lang, hindi ka na makakagalaw sa reality. Hindi nakikita ng lalaki na minsan, normal lang ang babae at hindi naman imposible lapitan. Pero dahil sa sariling fear mong ma-reject, nagmumukha siyang untouchable. Kaya natatakot ang lalaki hindi dahil unreachable ang babae, kundi dahil mas malakas ang ego damage kapag hindi siya pinili. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga tamang galaw. Kapag maganda ang babaeng, lalapitan mo yung mga diskarte na dapat baon mo para hindi ka ma-overwhelm sa sitwasyon. Kasi tandaan mo, may mga babaeng sobrang ganda pero pangit ang boyfriend. Bakit? Dahil ang mga lalaking lumalapit sa kanila kaunti lang. Karamihan natatakot, kinakabahan, o iniisip na hindi sila worth it. Kaya madalas ang pinakamagandang babae, sila pa yung walang lumalapit dahil inakala ng mga lalaki na hindi sila papatulan. Ngayon, simulan na natin. Number 3. Kontrolado ang galaw mo, kahit maganda siya. Kapag ang isang lalaki ay sanay humarap sa magagandang babae, mapapansin mo agad sa kilos niya. Hindi siya nagmamadali, hindi niya pinapakita ang kaba, at hindi niya hinahype masyado ang sarili niya. At siyang paraan para hindi ka matalo sa presensya ng isang magandang babae. Panatilihin mong kalmado ang galaw mo. Kapag hindi ka nagpa-pressure, mas nagiging natural ang dating mo at mas nagkakaroon ka ng commanding presence. Maraming lalaki ang sumasablay dahil nag-overreact. Kapag maganda ang babae, bigla silang tumutuwid ng likod ng sobra, tumataas ang boses o nagiging sobrang accommodating. Ang problema sa ganitong approach, nakikita ng babae na nahuhulog ka agad sa charm niya. Kapag nangyari iyon, nawawala ang respeto niya dahil alam niyang kontrolado ka ng hitsura niya. Dapat ang mindset mo simple lang. Tao lang siya, hindi Diyosa. Oh, maganda siya, pero hindi niya pag-aari ang emosyon mo. Kapag na-establish mo ito sa utak mo, mas nagiging steady ang energy mo. Hindi ka nanginginig sa presence niya at hindi ka natataranta. Kapag tumingin siya sa'yo ng diretso, pag humarap ka sa maganda, kailangan mo ng neutral confidence. Hindi kayabangan, hindi pagmamayabang, pero hindi rin pagiging sobrang humble. Yung confidence na kalmado lang, sapat para maramdaman niyang hindi mo hinahabol ang validation niya. Ganito gumagalaw ang mga lalaking alam ang value nila at hindi nagpapadala sa itsura. Mas nagiging effective ito kapag matatag ang boses mo. Hindi malakas, hindi pa cute, kundi stable. Ang babae, lalo na yung maganda, sanay sa lalaking naninginig o nag-a-adjust ng tono. Kaya kapag steady ang boses mo, doon siya nagiging curious kung bakit hindi ka kagaya ng iba. And dito nagsisimula ang tunay na psychological advantage. Kapag hindi ka intimidated, nagiging unpredictable ka. Hindi niya ma-figure out kung bakit hindi ka nahuhulog agad sa ganda niya. At tandaan mo, kapag curious ang babae, doon nagsisimula ang attraction. Number 4. Panatilihin ang tamang distansya at presensya. Ang unang pagkakamali ng karamihan ay ang biglang paglapit ng sobra sa isang magandang babae para bang kailangan agad makuha ang atensyon niya. Pero ang totoong may diskarte, marunong gumamit ng tamang distansya. Hindi lumalapit ng agresibo, pero hindi rin umaatras ng parang takot. Ang ganitong balance ang naglalabas ng masculine presence. Hindi pilit, hindi OA pero ramdam. Kapag masyado kang malapit, nagmumukha kang desperado. Kapag masyado kang malayo, nagmumukha kang intimidated. Kaya dapat neutral. Yung nandun ka lang, steady, relaxed. Parang sinasabi mong alam mo ang sarili mong halaga. Ito ang klaseng presensya na hindi niya basta-basta makakalimutan dahil hindi ito familiar sa kanya. Karamihan kasi, either sobrang kapit o sobrang iwas. Mapapansin mo, ang mga lalaking hindi natitinag ng ganda ng babae, marunong gumamit ng body language. Hindi sila nagmamadali sa bawat galaw, hindi sila aligaga, at hindi sila nag-a-adjust ng sobra para lang magustuhan. Kapag relaxed ang katawan mo, nagiging confident ang dating mo kahit wala kang sinasabi. At to, nararamdaman ng babae yan. Maganda ring obserbahan mo ang galaw niya bago ka gumawa ng move. Kapag comfortable siya, mas madali kang pumasok sa conversation. Pero kapag halatang guarded siya, panatilihin mo muna ang distansya at pantayan ang timing. Ang magandang babae ay sanay sa lalaking nagmamadali, kaya ang lalaki na marunong magbasa ng energy, siya ang kakaiba. Hindi mo kailangan pilitin yung pakul. Ang kailangan mo lang ay controlled presence. Kapag alam mong kontrolado mo ang sarili mong energy, nagiging solid ang projection mo. And sa isang babaeng sanay sa attention, ang presensyang ganito ay katumbas ng respeto. Ato, curiosity ulit. Curiosity na maglalaro sa isip niya kung bakit iba ka. Dito nagkakaroon ng psychological impact. Kapag pinananatili mo ang tamang distansya,
Pinaparamdam mo na hindi niya basta-basta kayang ilapit o ilayo ka sa anumang paraan. Ikaw ang may hawak ng control sa emosyon mo, hindi ang itsura niya. At para sa isang babaeng maganda, bihira ang lalaking may ganitong lakas. Number 5. Huwag magpakita ng pagka-impress, magpakita ng standards. Karamihan ng lalaki, pag nakakita ng magandang babae, automatic nagbabago ang ugali. Biglang nagiging overly kind, overly impressed, at overly available. At dito sila bumabagsak. Kapag ipinakita mong sobrang bilib ka agad sa ganda niya, nawawala ang misteryo mo at nawawala ang value mo sa paningin niya. Iba ang approach ng lalaking may diskarte. Hindi siya rude, pero hindi rin siya starstruck. Normal lang ang trato niya, parang ordinaryo lang ang sitwasyon. Bakit? Dahil alam niyang ang kagandahan ng babae ay hindi sapat na dahilan para ilagay niya agad sa pedestal ang isang taong hindi pa niya kilala. Ito ang mindset ng lalaking may mataas na standards. Hindi sapat ang mukha, dapat may character din. Kapag normal ang approach mo, nagugulat ang babae. Hindi siya sanay. Sanay siya sa tingin ng takot, sa tono ng kabado, at sa taong trying hard maging interesting. Pero kapag ang kausap niya ay chill, diretso, at hindi binabago ang personality, dahil lang maganda siya, nagiging curious siya kung ano meron sa'yo. Isipin mo na lang. Kung hindi mo ipapakita na impressed ka agad, pinaparamdam mo na hindi ganda ang sukatan mo. At yan ang nakakatakot sa kanya. Dahil hindi niya alam kung pasado ba siya sa standards mo. Sa part niya, nagiging challenge ka bigla at ang challenge ay nakakakuha ng atensyon. Hindi mo kailangang maging suplado. Ang kailangan mo lang ay control. Huwag agad magbigay ng sobrang papuri. Huwag agad mag-overreact. Kapag nagustuhan mo ang energy niya, dun ka lang magpakita ng slight na interest. Ito yung tamang timpla. Sapat para maging warm, pero hindi sapat para magmukha kang nangangailangan ng validation. And dito papasok ang tunay na psychological impact. Kapag hindi ka agad bumigay sa ganda niya, nararamdaman niyang ikaw ang lalaki na hindi niya madaling mababasa, hindi niya madaling mamanipula, at hindi niya madaling makuha. Sa mundo niya kung saan halos lahat ay impressed sa kanya, ikaw yung kakaiba. At ang kakaiba, yun ang nakakahatak ng tunay na attraction. Number 6. Panatilihin ang composure. Kahit siya ang unang magbigay ng signal. Kapag maganda ang babae at nagbigay siya ng maliit na atensyon, isang ngiti, isang tingin, o simpleng tanong, karamihan ng lalaki agad-agad nagiging overly excited. Para bang jackpot agad? Ang problema, kapag napansin ng babae na na-excite ka ng sobra sa maliit na interaction, nawawala ang respeto niya dahil alam niyang madaling maapektuhan ang emosyon mo. Ang tamang diskarte? Panatilihin ang composure mo. Oo, nagbigay siya ng signal pero trabaho mo na huwag itong gawing malaking bagay. Ang mindset mo dapat, nice. Pero hindi pa ibig sabihin, nito na may gusto siya. Ganito nag-iisip ang lalaking hindi pinapaikot ang hitsura o maliit na validation. Isipin mo na lang yung scenario. Nagtanong siya ng simpleng, "Hi, ikaw yung nakita ko kahapon, diba?" Tapusin mo ang conversation ng natural, hindi hyper. Huwag ka magmamadaling gumawa ng moves o mag-show ng sobrang interest. Kapag kalmado ka, mas nagiging authentic at hindi desperate ang dating mo at yun ang pinakamabigat na weapon mo sa harap ng magandang babae. Sanay siya na kapag nagbigay siya ng konting atensyon, halos lahat nakangiti mula tenga hanggang tenga. Kaya kapag ikaw ay steady lang, nagtataka siya bakit hindi katulad ng iba. Bakit hindi siya agad na-excite? Ano meron dito? Yan ang tanong na papasok sa isip niya. At dito nagsisimula ang epekto ng psychological intrigue. Kapag nagbigay siya ng signal, kailangan mo ring tignan kung consistent pa ito. Hindi yung isang smile lang, tapos bigla mong iniisip na special ka na. Ang lalaking may diskarte ay nag-o-observe muna bago kumilos. Hindi agad nag-a-assume, hindi agad nagtatanim ng meaning sa maliit na gestures. At dito lumalabas ang power mo. Kapag hindi ka nagpapadala sa simpleng atensyon, pinapakita mo na stable ka, hindi madaling makontrol, at hindi mo sinusukat ang self-worth mo base sa konting validation. Kapag ganito ang aura mo, kahit ang maganda pa yan, mapapaisip siya kung bakit hindi mo siya tinitingnan na parang premyo. At doon, ikaw ang magiging center ng curiosity niya. Number 7. Ang kapangyarihan ng unavailable mindset. Maraming lalaki ang nagkakamali sa babae na maganda at may confidence sa pamamagitan ng pagiging sobra sa effort o laging available sa kanya. Iniisip nila na kung laging nandyan sila, lalapit agad ang babae sa kanila. Ngunit sa realidad, ang pagiging laging available ay nagpapababa ng value mo sa kanyang mata. Ang unavailable mindset ay hindi pagiging cold o bastos. Ito ay ang pagpakita na may sarili kang buhay, goals, and priorities.
Kapag nakikita ng babae na hindi mo pinapabayaan ang sarili mo para lang sa kanya, natural niyang makikita ang uniqueness at independence mo. Sa dark psychology, ito ang nagtitrigger ng curiosity at interest. Halimbawa, kung may kausap kang babae na confident at may magandang aura, at biglang mag-invite siya sa isang event, huwag agad-agad pumunta. Sabihin mo na may prior commitment ka, pero mag-suggest ng ibang pagkakataon. Hindi mo siya ni-ignore, pero ipinapakita mo na may sariling world ka. Kapag paulit-ulit itong ginagawa, mapapansin ng babae na hindi ka basta-basta masusunod o makukuha. Dito nagkakaroon ng subtle tension, isang psychological pull na nakaka-intriga sa kanya. Sa dark psychology, ang tension ay mas nakaka-attract kaysa sa laging pagpapakita ng attention. Mahalaga ring tandaan, hindi ito tungkol sa pag-manipulate o panlilin lang. Ito ay tungkol sa pagiging consistent sa sarili mong value at boundaries. Ang babae na may confidence ay natural na na-appreciate ang lalaki na may sariling identity at self-respect. Sa huli, ang unavailable mindset ay nagbibigay sa iyo ng power sa dynamics ng attraction. Hindi mo kailangan magpakitang tao o gumawa ng mga grand gestures. Ang simple, subtle at consistent na pagpapakita ng sarili mong life ay sapat para maakit ang babae na confident at maganda at mapalapit siya sa iyo sa tamang paraan. Number 8, ang art ng subtle challenge. Isa sa pinakamalakas na tool para maakit ang babaeng confident ay ang paggamit ng subtle challenge. Hindi ito about na mag-away o maging rude, kundi ang pagpapakita ng confidence sa pamamagitan ng hindi pagiging predictable at laging sumasang-ayon sa kanya. Ang challenge na ito ay nagtitrigger ng interest at curiosity sa subconscious niya. Kapag laging sinasang-ayunan ang bawat gusto niya, nawawala ang sense ng excitement. Pero kung paminsan-minsan ay gentle mong hinahamon ang opinion niya o may playful disagreement, nakikita kanyang may sariling mind at principles. Sa psychology, ang mga confident na babae ay naa-attract sa lalaki na hindi basta-basta sumusunod, kundi may sariling identity. Halimbawa, kung may sinabi siyang gusto niyang gawin, pwede mong sabihin, interesting yan, pero paano kung ganito ang gawin natin? Hindi mo siya sinusupil. Nagpapakita ka lang ng independent thinking. Ang subtle na challenge na ito ay nagbibigay ng sense ng mystery at intrigue sa relationship dynamics. Ang susi dito ay balancing approach. Hindi mo siya dapat laging sinusubukan o pinapakialaman at hindi ka rin dapat sobrang distant. Ang tamang level ng challenge ay nagbibigay ng tension na psychologically nakaka-attract at nagiging dahilan para mas ma-appreciate ka ng babae sa bawat interaction. Bukod dito, ang subtle challenge ay nagpapakita rin ng emotional strength mo. Kapag nakikita ng babae na hindi ka basta-basta maapektuhan ang kanyang mood swings, lumalabas ang respect at admiration sa kanya. Sa dark psychology, ang admiration ay isa sa pinakamabilis na daan para lumalim ang attraction. Sa huli, ang art ng subtle challenge ay tungkol sa pagiging aware sa dynamics ng interaction. Kapag ginamit mo ito ng tama, hindi lamang interest ang nabubuo, kundi pati respect at curiosity. Ang babaeng confident ay natural na ma-attract sa lalaki na hindi predictable, may sariling boundaries, at kayang i-handle ang kanyang energy ng maayos. Number 9, ang kapangyarihan ng confidence sa katahimikan. Maraming lalaki ang nagkakamali sa babaeng confidence sa pamamagitan ng sobrang salita o pagpapakita ng sobra-sobrang effort. Sa dark psychology, ang katahimikan at composed na presence ay mas malakas kaysa sa mga salita. Kapag marunong kang maging confident kahit tahimik, natural siyang ma-attract sa energy mo. Ang idea dito ay simple. Hindi mo kailangan punuin ang bawat space o pag-uusap para patunayan ang sarili mo. Ang babae na may confidence ay nakaka-feel agad ng energy ng lalaki. Hindi lamang sa sinasabi niya kundi sa paraan ng kanyang pagdala sa sarili. Ang calm at composed na lalaki ay nagiging mysterious at intriguing sa mata niya. Halimbawa, habang nag-uusap kayo, may napagkakataon na magtatanong siya o magpapakita ng curiosity tungkol sa iyo. Sa halip na agad-agad sumagot ng sobrang detalye, pwede mong sagutin ng concise at confident. Ang katahimikan sa tamang oras ay nagbibigay ng subtle tension na psychologically nakakaintriga at nagpapataas ng value mo. Ang confidence sa katahimikan ay nagpapakita rin ng control. Ipinapakita mo na hindi ka desperate sa attention niya at kaya mong maging komportable kahit wala siyang immediate na reaction sa'yo. Sa dark psychology, ang lalaki na may control sa kanyang emotional state ay mas attractive sa mga babae na confident at self-aware. Mahalaga ring tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging cold o distant. Ang goal ay maipakita ang inner strength at self-assuredness. Kapag nagawa mo ito consistently,
Lalaki ang curiosity at respect niya sa'yo, at natural niyang hahanapin ang presence mo kahit sa mga tahimik na moments. Sa huli, ang katahimikan at composed presence ay nagbibigay ng subtle power sa interaction. Sa bawat interaction na hindi mo pinipilit, nakikita ng babae ang iyong self-value, independence, at emotional stability. Lahat ng qualities na ina-appreciate ng confident na babae. Number 10, ang lihim ng playful teasing. Isa sa pinakamabisang taktika para maakit ang babaeng confident ay ang playful teasing. Hindi ito tungkol sa panlalait o pagiging disrespectful, kundi sa pag-generate ng excitement at subtle tension. Ang iyong playful teasing ay nagpapakita na may confidence ka at kayang mag-handle ng interaction ng magaan at masaya. Kapag marunong kang mag-tease ng tama, nakaka-trigger ito ng curiosity sa babae. Ang authority na confident ay hindi madaling mabore. Gusto nila ang lalaki na may sense of humor, may intelligence, at kayang i-handle ang energy nila ng maayos. Sa dark psychology, ang teasing ay isang paraan para maging memorable ka sa kanyang subconscious mind. Halimbawa, kung nagkukwento siya ng achievement or accomplishment, pwede mong sabihin ng playful, ganun ba? Mukhang kailangan ko rin matuto sa'yo. Ang effect nito, hindi mo siya sinasaway, pero nagkakaroon ng light challenge at friendly banter. Nakikita kanyang confident, witty at hindi predictable. Ang sekreto ng playful teasing ay balance. Hindi mo dapat palaging mag-tease o gawin itong sarcastic, kundi sa tamang oras lang. Kapag tama ang timing at delivery, lumalabas ang sense of fun at excitement sa interaction na nagiging dahilan para mas gusto kanya kausap o kasama. Bukod dito, ang playful teasing ay nagtatayo ng emotional connection. Habang nagtatawanan kayo at nagkakaroon ng light challenge, unti-unti niyang nakikita ang iyong personality, humor, at confidence. Ang psychological effect, mas lumalalim ang attraction at curiosity niya sa'yo. Sa huli, ang playful teasing ay simpleng paraan para maipakita ang self-assuredness, wit at charm. Kapag nagawa mo ito consistently at maayos, hindi lamang interest ang nabubuo, kundi pati respect at emotional pull. Ang babaeng confident ay natural na na-attract sa lalaki na kayang magpasaya at mag-handle ng kanyang energy ng maayos. Number 11. Ang lakas ng consistent mystery. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para maakit ang babaeng confident ay ang pagiging consistently mysterious. Hindi ito tungkol sa pagiging secretive o deceptive, kundi sa pagpapakita ng depth at uniqueness na hindi agad na ipapakita sa lahat. Yung mystery ay natural na nagdudulot ng intrigue at curiosity sa kanyang subconscious mind. Kapag palaging predictable ang lalaki, nawawala ang excitement. Ngunit kapag may parts ng buhay, opinions, o hobbies ka na hindi agad niya alam, nagkakaroon siya ng dahilan para mas mapag-isipan ka at mas gustuhin kang kilalanin. Sa dark psychology, ang curiosity ay isang malakas na tool sa attraction. Halimbawa, habang nagkukwento siya tungkol sa sarili niya, pwede mong i-share ang konting detalye tungkol sa sarili mo, pero hindi lahat. Halimbawa, ganun ba? I've tried something similar, pero iba yung experience ko, baka need mo munang marinig next time. Hindi mo niya binibigay lahat, pero naiwan ang sense ng anticipation at excitement. Ang consistent mystery ay nagpapakita rin ng self-confidence. Kapag nakikita ng babae na may sariling life, goals, at experiences ka na hindi niya agad alam, napapansin niya ang uniqueness at independence mo. Ang psychological effect, lumalakas ang interest at respect niya sa'yo. Mahalaga ring tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging closed off or distant. Ang point ay magkaroon ng balance, mag-share ng tama, mag-open sa tamang oras, pero iwanan ang ilang bagay para sa subtle intrigue. Ang babae na confident ay naa-attract sa lalaki na may depth at layers sa personality. Sa huli, ang consistent mystery ay nagbibigay ng subtle power sa interaction. Kapag nagawa mo ito ng tama, hindi lamang curiosity ang nabubuo, kundi pati admiration at emotional pull. Ang babaeng confident ay natural na hahanapin ang connection mo dahil sa sense ng uniqueness, depth, and self-assuredness na ipinapakita mo. Number 12, ang lihim ng emotional control. Isa sa pinakamahalagang aspeto para maakit ang babaeng confident ay ang emotional control. Hindi ka basta-basta maapektuhan ng mood swings, pang-uudyok o games niya. Ang lalaki na calm, composed, at may control sa sarili ay natural na nakaka-attract sa mga babae na may mataas na self-esteem at confidence. Kapag marunong kang i-manage ang emosyon mo sa interaction, nakikita ng babae na hindi ka desperate, hindi ka insecure, at kaya mong harapin ang anumang sitwasyon ng may dignity. Sa dark psychology, ang control sa emosyon ay nagiging signal ng strength at stability. Dalawang qualities na highly attractive sa confident na babae.
Halimbawa, kung biglang nagiging demanding or challenging ang babae sa pag-uusap, sa halip na maging reactive or defensive, manatili kang calm at witty. Pwede mong sagutin ang playful remark or gentle comment na nagpapakita ng control mo, tulad ng, interesting point, pero tingnan natin kung paano natin i-handle yan together. Ang emotional control ay hindi tungkol sa pagiging cold or distant. Ang goal nito ay ipakita na kaya mong maging emotionally independent at self-sufficient. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta nadadala ng kanyang energy at mas na-appreciate niya ang maturity at composure mo. Bukod dito, ang consistent na emotional control ay nagtatayo rin ng sense of security. Ang babaeng confident ay mas nagiging attracted sa lalaki na kayang panatilihin ang stability at calmness sa bawat situation. Ito rin ang nagiging foundation ng deeper respect at trust sa relationship. Sa mahuli, ang lihim ng emotional control ay nagbibigay ng subtle power at influence sa interaction. Kapag nagawa mo ito ng tama, hindi lamang attraction ang nabubuo, kundi pati admiration at loyalty. Ang babaeng confident ay natural na na-attract sa lalaki na kayang i-handle ang kanyang energy ng maayos at may sariling emotional mastery. Ngayon, nakita natin ang 12 powerful strategies para maakit ang babaeng confident at maganda. Mula sa pagiging subtle, mysterious at composed, hanggang sa emotional control at playful teasing. Bawat technique ay naglalayong palakasin ang value mo at gumawa ng deep psychological impact. Tandaan, hindi ito tungkol sa panlilinlang o pagpapakita ng peking personality. Ang tunay na goal ay ipakita ang iyong self-value, independence, at self-assuredness, qualities na natural na na-appreciate ng confident na babae. Ang consistency sa sarili mong identity ang susi sa tunay at lasting attraction. Sa bawat interaction, isipin ang dynamics na iyong binubuo. Maging aware sa energy mo, sa kanyang responses, at sa subtle tension na nagaganap. Sa dark psychology, ang bawat maliit na signal, smile, o banter ay may psychological effect na lumalalim ang interest at curiosity niya sa'yo. Huwag kalimutan, ang pinakamalakas na attraction ay nagmumula sa pagkakaroon ng sariling life, emotional mastery at confident presence. Kapag napanatili mo ito sa lahat ng interactions, hindi mo kailangan pilitin ang babae na lumapit sa'yo. Natural, siyang ma-attract sa aura, energy, at self-value mo. Kung nagustuhan mo ang mga techniques na ito at gusto mong mas matuto ng mas malalim na dark psychology tactics para sa relationships, siguraduhin i-like ang video, mag-subscribe sa Darkness of Truth, at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong content. At tandaan, ang tunay na power sa attraction ay hindi sa mabilisang tricks, kundi sa mastery ng sarili, boundaries, at subtle psychological influence. Gamitin ito ng tama at makikita mo ang babae na confident ay natural na na-attract, curious, at respect ang nabubuo sa relasyon niyo.